Ang nakabibinging tunog ng bumibigay na metal ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. Sinundan iyon ng marahas na pag-uga, ang pagpilipit ng bakal sa paligid niya na parang papel. Sa isang saglit, ang mundo niya ay naging isang kaleidoskopyo ng basag na salamin, umiikot na ilaw mula sa dashboard, at ang sarili niyang sigaw na nakulong sa kanyang lalamunan. Isang imahe ang sumilay sa kanyang isip sa gitna ng kaguluhan. Ang malamig na mukha ng isang matandang lalaki, mga matang nanlilimos ng awa. At ang sarili niyang boses, kasing talas at kasing lamig ng yelo, "You're fired." Pagkatapos kadiliman. Ang unang naramdaman niya ay ang lamig. Isang basang lamig na gumagapang sa kanyang likod, sumisipsip sa init ng kanyang katawan. Sinundan iyon ng sakit. Isang pumipintig na sakit sa kanyang sentido, na tila may martilyong paulit-ulit na pumupukpok mula sa loob. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Umuulan. Malalaking patak na humahampas sa kanyang mukha, nililinis ang malagkit na likidong nararamdaman niya sa kanyang noo. Dugo. Sinubukan niyang bumangon. Isang matalas na kirot ang kumalat sa kanyang tagiliran, pinipilit siyang humiga muli sa maputik na lupa. Ang amoy ng ulan ay may kahalong amoy ng gasolina at sunog na goma. Iglinapang niya ang kanyang paningin sa paligid. Ilang metro mula sa kanya, isang nagkalasog-lasog na piraso ng metal na dating isang marangyang sasakyan ang umuusok sa gitna ng daan. Ang liwanag mula sa nasirang farola ay nagbibigay ng nakapangingilabot na ilaw sa eksena. Saan siya? Anong nangyari? Sinubukan niyang mag-isip, maghalongkat ng kahit anong piraso ng impormasyon sa kanyang utak. Isang pangalan. Isang lugar. Isang mukha. Wala. Para siyang isang bahay na nilooban, ang lahat ng kasangkapan at alaala ay ninakaw, at ang tanging natira ay ang mga basag na bintana at ang walang laman na mga silid. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanya, mas malamig pa kaysa sa ulan. Pinilit niyang tumayo, hindi alintana ang sakit. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang malaman. Sino ako? Ang tanong na namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na kinain ng hangin at ulan. Walang sagot. Nagsimula siyang maglakad, paika-ika, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang mamahaling leather na sapatos niya ay lumulubog sa putik. Ang kanyang suit, na minsan ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ay gutay-gutay at marumi. Siya ay isang anino na gumagala sa gabi, isang taong walang pangalan, walang nakaraan. Maya-maya, isang maliit na sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Napapikit siya. Ang liwanag ay gumagalaw palapit sa kanya. Sir! Sir, okay ka lang ba? Isang boses. Boses ng isang babae. May halong pag-aalala. Huminto siya, humihingal. Isang figura ang tumatakbo palapit sa kanya, ay hawak na flashlight at may suot na malaking dilaw na kapote. Nang mas lumapit ito, nakita niya ang mukha ng isang dalaga, basa ng ulan ang buhok, at ang mga mata ay puno ng takot at awa. Diyos ko po! Duguan ka, bulalas nito, ang boses ay nanginginig. Hindi siya nakasagot. Ang lakas na ginamit niya para tumayo at maglakad ay bigla na lang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa lupa, naramdaman niya ang mga braso ng dalaga na sumalo sa kanya. Ang lakas nito ay nakakagulat para sa kanyang maliit na pangangatawan. Tulungan niyo ko, sigaw ng dalaga sa kawalan. Tulong! Pero tanging ang lagaslas ng ulan ang kanilang kasama. Sir, kaya mo bang maglakad? Tanong nito, ang mukha ay malapit sa kanya. Malapit lang ang bahay namin. Gagamutin natin yang sugat mo. Tumango lang siya, walang lakas na magsalita. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa nilang makalakad. Bawat hakbang ay isang hirap, habang nakaalalay sa kanya ang dalaga. Ang daan ay madilim at maputik. Pumasok sila sa isang masikip na eskinita, sa pagitan ng mga bahay na dikit-dikit. Ang amoy ng dagat at isda ay nagsimulang pumalit sa amoy ng gasolina. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Itinulak ng dalaga ang pinto. Inay! Inay, tulungan niyo ko. Isang ilaw mula sa lampara ang bumungad sa kanila. Isang may edad ng babae, na may kunot na noo at matalim na mga mata, ang lumabas mula sa isang silid. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkamuhi.
Tumayo ang dalaga sa pagitan nila, para siyang isang anghel na pumoprotekta sa kanya mula sa mapanuring tingin ng matanda. Ara, sabi ng matandang babae, ang boses ay matigas. Sino yan? Bakit ka nag-uwi ng kung sinong basahan dito? Ang mga salita ni inay ay parang mga batong ibinato sa kanya. Basahan. Isang basahan. Napayuko si Ara, ramdam ang bigat ng tingin ng kanyang ina, hindi lamang sa lalaking dayuhan, kundi pati na rin sa kanya. Inay, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig sa gitna ng humihinang ambon sa labas. Itinaas niya ang kanyang ulo, sinalubong ang mga matang mapanghusga ni Aling Nelia. Nasaktan po siya. Tingnan niyo, inay. May amnesia siya. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya galing. Lumapit si Aling Nelia, tinitigan ang lalaki na nakasandal ngayon sa hamba ng pinto, ang mukha ay blanko at puno ng pagkalito. At paano mo naman nalaman yan? Sinabi niya sa'yo. Sarkastiko ang tono nito. Baka mamaya magnanakaw yan o mas masahol pa, Ara. Nag-iisip ka ba? Nakita ko po ang sasakyan niya, inay. Wasak na wasak sa gilid ng daan. Hindi naman natin siya pwedeng iwan doon para mamatay sa lamig. Giit ni Ara, ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas. Ramdam niya ang panginginig ng lalaki sa likod niya, marahil sa lamig, marahil sa takot. At ano nang gagawin natin sa kanya? Aalagaan? Pakakainin? Itinuro ni Aling Nelia ang kanilang maliit na mesa na may isang platong galunggong at isang mangkok ng kanin. Ara, anak, maghapon tayong nagbenta sa palengke. Ito lang ang kaya nating kainin. Paano natin papakainin yan? Isang kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Pero nang lingunin niya ang lalaki, ang gulanit nitong damit, ang dugong natutuyo sa kanyang noo, at higit sa lahat, ang kawalan sa kanyang mga mata, alam niyang hindi niya kayang talikuran ito. Kahit isang gabi lang po, inay. Hanggang sa tumila ang ulan at makahingi tayo ng tulong bukas, pagmamakaawa niya. Bumuntong hininga si Aling Nelia, isang malalim na hininga ng pagkatalo at pag-aalala. Tumingin siyang muli sa lalaki, pagkatapos ay kay Ara. CJ. Isang gabi, matigas niyang sabi. Pero sa sahig siya matutulog. At bukas na bukas, aalis yan dito, naintindihan mo? Tumango si Ara, ramdam ang kaunting ginhawa. Opo, inay. Salamat po. Dahan-dahan niyang inalalayan ang lalaki papasok at pinaupo sa isang lumang bangkong kahoy. Kumuha siya ng maliit na palanggana ng maligamam na tubig at ng kanilang lumang first aid kit na naglalaman lang ng bulak at agwa oksigenada. Lumuhod siya sa harap nito. Gagamutin ko lang yung sugat mo sa noo, ha, marahan niyang sabi. Hindi ito sumagot, tumango lang. Ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Ipinahid ni Ara ang basang bimpo sa noo nito, maingat na nililinis ang dugo at putik. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Sa kabila ng maruming damit, naamoy niya ang isang mamahaling pabango na bahagyang kumakapit pa rin dito, isang amoy na hindi nababagay sa kanilang munting barong-barong. Nang matapos niyang linisin ang sugat, kumuha siya ng bulak at nilagyan iyon ng kaunting gamot. Medyo mahap dito, babala niya. Nang idampi niya ang bulak sa sugat, hindi man lang ito kumibo o umangal. Tila mas malalim ang iniisip kaysa sa hapdi na nararamdaman. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita ni Ara ang kulay ng mga mata nito, isang malalim na kulay kape, ngunit sa halip na lamig o panganib, ang nakita niya ay isang malawak na dagat ng pagkalito at kalungkutan. Para siyang isang batang nawawala. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkatitigan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Siya ang unang umiwas ng tingin, pakiramdam niya ay biglang uminit ang kanyang mga pisngi. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa mga galos nito sa leg. Doon, sa ilalim lamang ng kanyang panga, may napansin siyang isang maliit na marka. Isang peklat. Hindi ito pangit, sa katunayan, kakaiba ito. Tatlong maliliit na marka na tila magkakadugtong. Ano to? Bulong niya sa sarili, hinawakan ito ng bahagya. Anong pangalan mo? Bigla nitong tanong, ang boses ay magaspang ngunit malinaw. Natigilan si Ara. Ako. Ara. Ara, inulit nito na parang sinasaulo ang tunog.
Salamat. Ngumiti si Ara ng bahagya. Wala yon. Tumingin siyang muli sa peklat. Alam mo, yung peklat mo kamukha ng constellation na Leo. Tumingin ito sa kanya, naguguluhan. Leo. Yung leon, paliwanag niya. Ang paborito kong constellation. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Dahil hindi mo maalala ang pangalan mo. Pwede ba kitang tawaging Leo? Pansamantala lang. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang mabagal na tango ang isinagot nito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang umiti ito, at hindi niya inaasahan ang epekto niyon sa kanya. Ang sandali ay nabasag nang biglang lumabas si Aling Nelia mula sa kusina. May dala itong isang nakatuping kumot at isang unan na halatang luma na. Walang sabi-sabing inihagis niya ito sa sahig, malapit sa paanan ni Leo. Diyan ka sa sahig, malamig na utos ni Aling Nelia. Isang maling galaw mo lang, palalayasin kita. Tumayo si Ara, handang magprotesta, ngunit isang tingin lang mula sa kanyang ina ay nagpatahimik sa kanya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara sa kanyang higaan. Naririnig niya ang mahinang paghilik mula sa sahig kung saan natutulog si Leo. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Sino ba talaga siya? Saan siya galing? At bakit, sa kabila ng babala ng kanyang ina, ang nararamdaman niya para sa kanya ay hindi takot, kundi awa at isang kakaibang pagkaakit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang salita ang kanyang narinig. Isang bulong mula sa natutulog na lalaki. Isabella D. Ang pangalan ay malambing, pangmayaman. Bigla, naramdaman ni Ara ang isang karayom na tila tumusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang awa na nararamdaman niya para sa dayuhan ay nahaluan ng isang emosyon na bago at hindi niya maipaliwanag. Nagising si Leo sa isang amoy na hindi niya pamilyar. Isang pinaghalong amoy ng tuyong isda, ng maalat na hangin, at ng kape na nagmumula sa maliit na kusina. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang unang nakita ay ang kisaming yari sa yero, na may mga bakas ng kalawang. Umupo siya, ramdam ang pananakit ng kanyang buong katawan. Ang sahig na kahoy kung saan siya natulog ay matigas. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan sa loob ng kanyang isipan. Isang pangalan ang bumalik sa kanya mula sa gabing nagdaan. Isabella. Sino siya? Bakit parang may lungkot na kaakibat ang pangalang iyon sa kanyang panaginip? Gising ka na pala. Ang boses ay nagmula kay Ara. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, may hawak na 2 tasa. Ang isa ay iniabot nito sa kanya. Mainit na kape. Salamat, sabi niya, tinanggap ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Mga kamay na makinis at walang kalyo. Mga kamay na tila hindi pa nakaranas ng mabigat na trabaho. Hindi nagsalita si Ara. Ngumiti lang ito at naupo sa isang bangkito sa tapat niya, dahan-dahang humihigop sa sarili nitong kape. Sa likod nito, nakita ni Leo si Aling Nelia na naghahanda ng kanilang almusal, sinangag at tuyo. Ang mga mata nito ay sumusulyap sa kanya paminsan-minsan, puno pa rin ng hinala. Oras na para magtrabaho, anunsyo ni Aling Nelia, matapos silang kumain. Sumunod si Leo sa kanila palabas. Doon, nakita niya ang isang kariton na puno ng mga banyerang may yelo at isda. Ito pala ang ibig sabihin ni Ara na trabaho. Ako na, alok ni Leo, lumapit sa kariton. Gusto niyang patunayan, kahit sa sarili niya lang, na hindi siya pabigat. Pinigilan siya ni Ara. Kaya ko na to, mabigat yan. Kaya ko rin, giit niya, at hinawakan ang hawakan ng kariton. Ngunit sa unang tulak niya pa lang, naramdaman niya ang bigat nito. Halos hindi niya ito may usad. Ang mga gulong ay lumulubog sa maputik na eskinita. Narinig niya ang hagigikan ng ilang kapitbahay na nakatingin. Naku, Ara! Saan mo napulot yang lampa mong boyfriend, tukso ng isang babae? Namula ang mukha ni Ara. Hindi ko siya boyfriend, mabilis niyang sagot, bago lumapit kay Leo. Sabay tayo, sabi nito, at sabay nilang itinulak ang kariton. Habang naglalakad sila papuntang palengke, naramdaman ni Leo ang hiya. Isang lalaking tulad niya, malaki ang katawan, pero hindi makatulak ng isang kariton na kayang-kaya ng isang dalagang tulad ni Ara. Pero sa ilalim ng hiya, may tumutubong determinasyon.
Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Ang palengke ay isang magulong mundo ng mga sigawan, tawaran at samut-saring amoy. Inayos ni Ara ang kanilang pwesto at nagsimula ng magbenta. Si Leo ay nakatayo lang sa gilid, hindi alam ang gagawin. Gusto mong matuto? Tanong ni Ara sa kanya, napansin siguro ang kanyang pagkainip. Tumango siya. CJ, turuan kitang maglinis ng isda, sabi nito, at kumuha ng isang tilapia at isang maliit na kutsilyo. Ipinakita sa kanya ni Ara kung paano kaskasin ang mga kaliskis, kung paano tanggalin ang hasang at bituka. Ang mga kamay nito ay sanay na sanay, mabilis at tiyak ang bawat galaw. Nang siya na ang sumubok, para siyang nakikipagbuno sa isda. Ang dulas nito. Ang talas ng mga palikpik. Ilang beses siyang nasugatan ng kaliskis. Pero hindi siya sumuko. Sa isang pagkakataon, habang tinutulungan siya ni Ara na hawakan ang isda, nagdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Leo ang gaspang ng mga palad ni Ara, isang gaspang na dulot ng maraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit sa ilalim niyon, naramdaman niya ang init. Isang simpleng koneksyon na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya, bago mabilis na umiwas. Buong araw siyang nagtiyaga. Natutong magbuhat ng banyera ng yelo, natutong sumigaw ng ihibili na kayo, sariwa, kahit paos ang kanyang boses, at natutong maglinis ng isda kahit puro sugat na ang kanyang mga kamay. Pag-uwi nila ng hapong iyon, pagod na pagod si Leo. Pero may kakaibang saya siyang nararamdaman. Isang pakiramdam ng tagumpay. Naabutan nila si Aling Nelia na nagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Tiningnan siya nito, mula sa marumi niyang damit hanggang sa mga kamay niyang amoy isda. Huminto si Leo sa harap nito. Hindi siya natakot. Aling Nelia, panimula niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin kagabi. Tinaasan lang siya ng kilay ng matanda. Kahit hindi ko po maalala kung sino ako, pagpapatuloy niya, patutunayan ko po sa inyo na mabuti po akong tao. Hindi po ako pabigat. Magtatrabaho po ako. Isang saglit na natahimik si Aling Nelia, tila nagulat sa kanyang sinabi. Sa huli, umirap lang ito at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Pero hindi na kasing talim ng dati ang tingin nito. Ngumiti si Leo. Ito na ang simula. Isang simula sa dulo ng daan. Isang bagong buhay na unti-unti niyang binubuo mula sa mga piraso ng kawalan. Samantala, sa kabilang dako ng Maynila, sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, ibang-iba ang eksena. Si Victor Lopez ay nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sir, sabi ng kanyang tauhan, isang lalaking nakasuot ng itim. May balita na po kami. Hindi lumingon si Victor. And, Sir, we found the car. Huminto sandali ang tauhan. It was completely wrecked. Pero ano, tanong ni Victor, ang boses ay malamig. Sir, the body is missing. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa opisina. Dahan-dahang lumingon si Victor, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lumapit siya sa kanyang mesa kung saan nakalatag ang isang malaking mapa ng Metro Manila. Tiningnan niya ang lugar kung saan natagpuan ang sasakyan, malapit sa baybayin. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit ng isang bilog sa paligid ng lugar na iyon, isang bilog na sumasakop sa tondo. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kanyang tauhan. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng panganib. Find him. I want him found. Huminto siya, at sa huling mga salita niya, naramdaman ng tauhan ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Dead or alive. Ang galit ay isang pamilyar na kasama para kay Victor Lopez. Ito ay isang malamig na bigat sa kanyang sikmura, isang kuryenteng gumagapang sa kanyang mga ugat. Ito ang nagpapagana sa kanya tuwing umaga at ang nagpapatulog sa kanya sa gabi. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng opisina ni Marco. Opisina ni Marco. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang buong Imperial Holdings building na ito, ang pangalang Imperial mismo, ay isang paalala ng utang na dapat singilin.
Ang tingin niya ay lumampas sa mga gusali ng gis, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang kasalukuyan. Ang nakikita niya ay ang nakaraan. Isang batang lalaki, payat at nakayuko, nakatayo sa isang malamig na sahig na gawa sa marmol. Naamoy niya ang pinaghalong takot at murang pabango mula sa kanyang ama. Nakita niya ang pagluhod nito, ang kanyang ama, ang kanyang bayani, sa harap ng isang lalaking nakaupo sa isang tronong gawa sa leather. Si Don Ricardo Imperial, ang ama ni Marco. Pakiusap, Ricardo, ang basag na boses ng kanyang ama, nanlilimos. Bigyan mo pa ako ng panahon. Huwag mong kunin ang lahat. Ang tanging sagot ni Don Ricardo ay isang malamig at mapangmatang tawa. Business is business, amigo. You failed. You're out. Ang araw na iyon, nawala sa kanila ang lahat. Ang kanilang bahay. Ang kanilang kumpanya. Ang dignidad ng kanyang ama. Sa gabing iyon, nakita ni Victor ang kanyang ama na umiiyak sa unang pagkakataon. At sa gabing iyon, sa puso ng isang batang lalaki, isang sumpa ang isinilang. Isang araw, babagsak din ang mga imperial. At siya ang magpapabagsak sa kanila. Ang pag-vibrate ng kanyang cellphone ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang video call. Ang pangalan sa screen ay kumislap, Isabela. Sinagot niya ito. Ang perpektong mukha ni Isabela de la Vega, ang fiancé ni Marco, ang pumuno sa screen. Maganda, sopistikada at kasing tuso niya. Victor, darling, simula nito, ang boses ay parang seda. Any news? The board is getting anxious. Marco has been missing for days. They found his car, sagot ni Victor, ang boses ay kalmado. Total wreck. But no body. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Isabela. What does that mean? The plan was simple, tragic accident. It seems our dear Marco is tougher than we thought. Or luckier, sabi ni Victor, may pahiwatig ng sarkasmo. Yin na men are searching. He couldn't have gone far. He might even have amnesia, for all we know. Then find him, utos ni Isabela, ang lambing sa boses nito ay napalitan ng bakal. Make sure he never comes back, Victor. Ang kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Don't worry, mahal ko, sagot ni Victor, ang salitang imahal ko ay isang kasunduan, hindi isang damdamin. I always finish what I start. Pinatay niya ang tawag at humarap sa salamin sa kanyang pader. Inayos niya ang kanyang mamahaling necktie, isang simbolo ng kapangyarihan na matagal na niyang inaasam. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang lalaking binuo ng galit at ambisyon. Matitikman din ng mga imperial ang pait ng pagbagsak, bulong niya sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay isang panata. At sisimulan ko sayo, Marco. Ikaw ang magbabayad para sa mga kasalanan ng ama mo. Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang muling pumukaw sa kanyang atensyon. Isang text message mula sa pinuno ng kanyang mga tauhan. May nakuha na po kami, sir. Binuksan ni Victor ang mensahe. Ito ay isang litrato. Isang larawang malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw ang nasa larawan. Isang lalaki at isang babae, nakatayo sa isang pwesto ng isda sa isang maruming palengke. Ang babae ay nakangiti, isang simpleng dalaga na halatang galing sa hirap. Ang lalaki ay si Marco. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay simple, ngunit ang mukha ay hindi maipagkakaila. At siya ay tumatawa. Isang tawa na tila walang bigat, walang problema. Isang tawa na hindi pa niya kailanman nakita kay Marco Imperial, ang si. Naramdaman ni Victor ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone, na halos mabasag ang screen. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang perpektong plano, at si Marco ay naroon sa isang lugar na parang basurahan, naglalaro. Nakikipagtawanan sa isang tinderang isda. Ito ay isang insulto. Nagtipa siya ng sagot sa kanyang tauhan. Huwag niyo munang galawin. Observe him. Isinara niya ang kanyang telepono at muling tumingin sa litrato. Ang ngiti ni Marco ay tila ng uyam sa kanya. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. So, naglalaro ka pala ng bahay-bahayan, kaibigan. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang presensya ni Leo sa buhay ni Naara at Aling Nelia ay unti-unting naging normalidad.
Ang dating dayuhan ay naging isang pamilyar na anino sa kanilang munting tahanan at sa kanilang pwesto sa palengke. Para kay Ara, ang bawat araw kasama si Leo ay isang maliit na pagtuklas. Natuklasan niyang kahit gaano pa ito kalampa sa mga gawaing bahay, hindi ito sumusuko. Natuklasan niyang mayroon itong talas ng isip na nakakagulat, madali nitong natutunan ang sistema ng presyuhan at pagbebenta sa palengke. At higit sa lahat, natuklasan niya ang kabutihan ng puso nito. Isang hapon, habang abala si Ara sa pag-aasikaso ng isang mamimili, napansin niyang nawawala si Leo. Inilibot niya ang kanyang paningin at nakita niya ito sa di kalayuan, tinutulungan ang isang matandang babae na buhatin ang mabigat nitong bayong. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Kahit si Aling Nelia, na laging nakasimangot, ay nakita niyang napapailing na lang na may bahid ng pagsang-ayon sa mga mata. Isang araw, habang pauwi sila, dumaan sila sa isang maliit na tindahan ng mga abubot. May nakitang isang simpleng hair clip si Ara, hugis paru-paro. Hinawakan niya ito sandali, hinangaan, bago ibinalik dahil alam niyang wala silang sobrang pera para sa mga ganoong bagay. Hindi napansin ni Ara na mula sa gilid, nakita ni Leo ang lahat, ang panandali ang saya sa kanyang mga mata, at ang mabilis na paglaho nito nang ibalik niya ang pangarap sa lalagyan. Walang nagsalita tungkol doon, ngunit ang imahe ay nanatili sa isipan ni Leo. Kinagabihan, pagkatapos nilang magbenta, binigyan ni Aling Nelia si Leo ng kaunting pera. Para sa'yo yan, sabi ng matanda, hindi nakatingin. Pinagpaguran mo. Iyon ang unang sahod ni Leo sa kanyang ibagong ibuhay. Tinitigan niya ang ilang gusot na perang papel sa kanyang palad. Hindi ito malaki, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kinabukasan, habang namimili si Aling Nelia ng yelo, sinabi ni Leo kay Ara na may bibilhin lang siya sandali. Patakbo siyang bumalik sa tindahan ng mga abubot. Sa kaba at pananabik, itinuro niya ang paru-parong hair clip. Nang gabing iyon, matapos ang isang tahimik na hapunan, habang nagliligpit si Ara ng mga pinagkainan, nilapitan siya ni Leo. Ara, mahina niyang tawag. Pwede ka bang sumama sa akin sandali? May ipapakita ako sa'yo. Nagtatakang tumingin si Ara, ngunit tumango. Sumunod siya kay Leo palabas, sa likod ng kanilang bahay, kung saan may isang kinakalawang na hagdanan na paakyat sa bubong. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Tiwala ka lang, sagot ni Leo, na una nang umakyat. Maingat siyang sumunod. Pagdating nila sa itaas, isang ibang mundo ang bumungad kay Ara. Mula sa kanilang bubong, tanaw nila ang libu-libong ilaw ng mga bahay sa tondo, at sa itaas, ang isang kalangitan na puno ng mga bituin, mas malinaw dahil malayo sila sa mga matitingkad na ilaw ng syudad. Ang ganda di. Bulong ni Ara. Naupo sila sa yero, magkatabi. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng hangin at ang malayong ingay ng komunidad ang kanilang naririnig. Para sa'yo, sabi ni Leo at inilahad niya ang kanyang palad. Naroon ang paru-parong hair clip. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Leo, paano? Saan mo to nakuha? Binili ko, simpleng sagot niya. Nakita kitang tinitingnan to, alam kong gusto mo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang simpleng hair clip, ngunit para sa kanya, ito'y isang kayamanan. Walang sinuman ang nakagawa nito para sa kanya noon. Halika, sabi ni Leo. Lumapit ito at maingat na inilagay ang hair clip sa buhok ni Ara. Ang mga daliri nito ay bahagyang dumampi sa kanyang sentido, at isang kilabot ng kilig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bagay sa'yo, bulong ni Leo, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Salamat, sagot ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin sila sa mga bituin. Sa katahimikan, naramdaman ni Ara ang isang klase ng kaligayahan na simple pero totoo. Hindi ko man maalala ang nakaraan ko, biglang sabi ni Leo, ang tingin ay nasa malayo. Minsan, natatakot ako sa kung sino ako dati. Pero dito, tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang katapatan na tumago sa kanyang kaluluwa. Sigurado ako sa gusto kong hinaharap. At ikaw yun, Ara. Ang puso ni Ara ay tila hihinto. Ang mga salitang iyon, ang pangakong dalan yon, ang lahat ng kanyang pinapangarap ay nasa harap niya na. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang binasag ng isang malakas na kalabog mula sa ibaba, sinundan ng tunog ng nababasag na mga kahoy at galit na sigawan.
Inay, sigaw ni Ara, at mabilis silang bumaba ni Leo. Ang kanilang pwesto sa labas ng bahay ay nasa gitna ng kaguluhan. Tatlong malalaking lalaki na may masasamang mukha, ang walang awang pinagtatadyakan ang kanilang mga banyera. Ang mga isda ay nagkalat sa putik. Ang kanilang maliit na kariton ay itinumba. Tama na! Ano nang kasalanan namin sa inyo? Umiiyak na sigaw ni Aling Nelia, sinusubukang itulak ang isa sa mga lalaki, ngunit marahas lang siyang itinulak nito palayo. Inay, sigaw ni Ara, tatakbo sana palapit ngunit pinigilan siya ni Leo, itinago sa likod nito. Naramdaman ni Ara ang panginginig ni Leo, ngunit hindi ito takot. Ito ay galit. Humarap si Leo sa mga lalaki, ang katawan niya ay isang pader sa pagitan nila at ni Ara. Anong kailangan nyo? Matigas na tanong ni Leo. Mumisi ang lider ng grupo, isang lalaking may peklat sa kilay. Ikaw. Ikaw ang kailangan namin. Bago pa man makakilos si Leo, sinugod siya ng dalawa. Hindi siya sanay makipag-away. Ang mga suntok niya ay sablay, ang mga kilos niya ay mabagal. Madali siyang napabagsak. Habang nakahiga siya sa lupa, tinitingnan ang takot sa mga mata ni Ara. Narinig niya ang sinabi ng lider sa mga kasama nito. Ang boses nito ay mahina, ngunit malinaw sa pandinig ni Leo. Siya nga. Sabi ni boss, turuan lang ng leksyon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leo na parang isang malakas na suntok sa sikmura, mas masakit pa sa mga natamo niyang bugbog. Siya nga. Sabi ni boss. Ang pag-ataking ito ay hindi random. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay para sa kanya. At idinamay niya ang mga taong tumulong sa kanya. Sabi ni boss, turuan lang ng leksyon. Paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa isipan ni Leo, mas malakas pa kaysa sa ugong ng sakit sa kanyang mga tadyang. Matapos umalis ang mga lalaki, naiwan silang tatlo sa gitna ng kaguluhan, mga basag na kahoy, nagkalat na isda, at ang nakabibinging katahimikan ng takot. Habang tinutulungan ni Ara si Aling Nelia na tumayo, nanatiling nakaupo si Leo sa putik, ang kanyang tingin ay blanko. Hindi niya halos maramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kasalanan. Hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya. Ang key boss na tinutukoy ng mga ito, sino man siya, ay may galit sa kanya. At dahil sa kanya, nadamay ang pamilyang ito. Ang mabait na si Ara. Ang masungit ngunit may malasakit na si Aling Nelia. Nang gabing iyon, matapos nilang linisin ang kalat sa abot ng kanilang makakaya, walang nagsasalita. Ginagamot ni Ara ang mga pasa ni Leo sa mukha. Ang bawat dampi ng bimpo ay isang paalala ng kanyang kapabayaan. Leo, okay ka lang, basag ni Ara sa katahimikan, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya kay Ara. Gusto niyang sabihin ang kanyang narinig. Gusto niyang magpaliwanag na siya ang dahilan. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang isang taong walang pagkakakilanlan ay may mga kaaway na handang manakit ng mga inosente? Umiling lang siya. Sorry, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Sorry, nadamay pa kayo. Hindi mo kasalanan yon, mabilis na sagot ni Ara, ngunit nakita ni Leo ang takot sa mga mata nito. Kinagabihan, hindi makatulog si Leo. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kisam. Ang pangalang Ki Isabela at ang mga salitang sabi ni boss ay naghahalo sa kanyang isipan, isang magulong palaisipan na wala siyang mahanap na piraso. Pinilit niyang alalahanin kahit ano. Isang mukha. Isang lugar. Isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang ulo na parang may pumipigas sa kanyang utak. Napapikit siya ng mariin. At sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang sumilay. Isang malawak na silid. Isang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit. May nagsasalita sa unahan, ngunit hindi niya marinig ang boses. Nakita niya ang sarili niyang mga kamay, nakapatong sa mesa, may hawak na isang ballpen na ginto. Isang kontrata ang nasa harap niya, puno ng mga numero na may maraming zero. Isang malaking halaga. Pinirmahan niya ito. At pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang ngiti sa mukha ng isang lalaki sa kabilang dulo ng mesa. Isang pamilyar na ngiti, ngunit may bahid ng inggit. Bigla siyang napabangon, humihingal, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang sakit sa kanyang ulo ay mas matindi pa. Leo!
Narinig niya ang boses ni Ara mula sa kabilang silid. Anong nangyayari? Hindi siya makasagot. Pinilit niyang tumayo, ngunit nawalan siya ng balanse at napahawak sa dingding. Mabilis na lumabas si Ara, kasama si Aling Nelia. Diyos ko, Leo, anong problema? Yung ulo ko, hirap niyang sabi. May nakita ako. Ano? Ano nang nakita mo? Tanong ni Ara, lumapit sa kanya. Isang kwarto. Opisina yata. Mga lalaking nakasuit, sabi niya, pilit na inaalala ang bawat detalye. May pinirmahan ako. Isang kontrata. Habang nagsasalita siya, isa na namang matalas na kirot ang kanyang naramdaman. Isa pang imahe. Nasa loob siya ng isang magarang kotse. Ang upuan ay gawa sa malambot na leather. Umuulan sa labas. Katabi niya sa driver's seat, isang babae. Maganda. Ang buhok nito ay itim at alon-alon, ang mga labi ay pula. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng pagmamahal. At narinig niya ang pangalan. Isabella D. Bulong niya, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Sino si Isabella? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina, halos pabulong. May kakaibang sakit sa tono nito na narinig ni Leo, kahit sa gitna ng kanyang paghihirap. Umiling siya. Hindi ko alam. Bigla, habang nakatingin siya sa bintana, isang mamahaling itim na kotse ang dumaan sa kalsada sa di kalayuan. Ang liwanag mula sa poste ay tumama sa makintab nitong kaha. Isang matinding kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang imahe sa kanyang isip at ang kotse sa labas ay naghalo. Ang babae sa kotse si Isabella, ang kontrata, ang lalaking may mapanlin lang na ngiti. May mga mukha sa isip ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pagkalito at frustrasyon. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Pero hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung sino sila. Hindi ko alam kung sino ako. Napaupo siya sa sahig, talunan. Siya ay isang taong binubuo ng mga pira-pirasong alaala na hindi niya kayang buuin, isang multo na hinahabol ng mga aninong hindi niya makita. At sa labas, sa dulo ng kanilang eskinita, ang itim na Mercedes-Benz ay huminto. Ang makina ay tahimik, ngunit ang presensya nito ay mabigat at mapanganib. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa passenger side. Isang paa ang unang lumabas, isang paa na nakasuot ng isang napakamahal na stiletto. Maingat itong tumuntong sa gilid ng isang maliit na sanaw ng maruming tubig, tila nandidiri. Dahan-dahang bumaba ang may-ari nito. Isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, na tila isang anghel na napadpad sa gitna ng putik at karukhaan. Si Isabella de la Vega. At narito siya. Kinabukasan, ang hangin sa palengke ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang sigawan at tawanan ng mga tao ay parang malayong ugong sa pandinig ni Ara. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa mga salita ni Leo kagabi. Isabella. Ang pangalan ay parang isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Si Leo, na nag-aayos ng mga banyera ng isda, ay tahimik. Nakikita ni Ara ang mga pasa sa mukha nito, at ang mas malalim na pasa sa loob, ang pagkalito at frustrasyon. Gusto niya itong tanungin, aliwin, ngunit ano ang sasabihin niya? Isang kaguluhan ang biglang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagtitinginan sa iisang direksyon. May mga nanlalaki ang mata. Napatingin din si Ara. At doon, sa gitna ng putik at amoy ng isda, isang babae ang dahan-dahang naglalakad na parang isang reyna na bumisita sa tirahan ng mga alipin. Nakasuot ito ng isang puting bestida na tila hindi pa nadapuan ng alikabok. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay parang kinuha mula sa isang magazine. Bawat hakbang ng kanyang mga stiletto ay maingat, na para bang ang lupa ng tondo ay hindi karapat-dapat sa kanyang mga paa. Ang mga tao ay tumatabi para bigyan siya ng daan. Huminto ang babae sa harap mismo ng kanilang pwesto. Ang mga mata nito, na kasing talas ng brilyante, ay tiningnan ang mga isda, ang kariton, si Aling Nelia, bago tuluyang tumuon sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, isang ngiting sopistikada, ngunit may bahid ng awa na nakakainsulto. Excuse me, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may otoridad. Ikaw ba si Ara? Napatanga si Ara.
Oo po. Bakit po? Ako si Isabella, pagpapakilala nito. Isabella. Ang pangalan. Biglang nanikip ang dibdib ni Ara. Isabella de la Vega. I'm Marcos Fiennes. Parang isang bombang sumabog sa harap ni Ara ang mga salitang iyon. Marco. Fiennes. Tumingin siya sa babae, pagkatapos ay kailiyo na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang mukha ay nagpapakita ng isang blankong pagkilala, isang pagkalito na mas malalim pa kaysa dati. Marco, ulit ni Ara, ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Isabella, isang ngiting tila nakakaunawa, ngunit puno ng lason. Oh, patawad. Leo ba ang tawag niyo sa kanya dito? Ang tawa nito ay mahina, ngunit para kay Ara, ito'y nakabibingi. Itinuon ni Isabella ang kanyang tingin kay Ara, ngunit ang bawat salita ay tila isang patama para sa lahat ng nakikinig. Pasensya ka na, ha? Marco likes to do these strange experiments. He's a method actor, you see. Gusto niyang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao para sa isang role na pinaghahandaan niya. He's just playing a role. Isang role. Isang laro. Ang mga salita ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa sikmura ni Ara. Napatingin siya sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati nakikipagbiruan sa kanila ay nakatingin ngayon sa kanya ng may awa at pangungutya. Siya ang tanga. Siya ang naging bida sa isang komedyang hindi niya alam. Hindi. Hindi totoo yan, mahinang tanggi ni Ara, ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Oh, sweetie, sabi ni Isabella, at inilabas nito ang kanyang cellphone. Ipinakita nito kay Ara ang screen. Isang litrato. Si Leo, si Marco, na nakayakap kay Isabella sa isang malaking yate, ang paglubog ng araw ang kanilang background. Isa pa. Sila'y nagsasayaw sa isang magarbong ball, ang suot ni Marco ay isang tuksedo. Isa pa. Isang halik sa harap ng Eiffel Tower sa Paris. Ang bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na hindi niya kailanman mapapangarap, isang pag-ibig na hindi para sa kanya. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang mag-unahan ang kanyang mga luha. Ang paru-parong hair clip sa kanyang buhok ay biglang parang naging isang koronang gawa sa tinik. Sa sandaling iyon, si Leo, si Marco, ay humakbang palapit, ang mukha ay puno ng pagkalito. Nakatingin siya kay Isabella, at nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkilala. Isabella, bulong nito. Ang salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Ngumiti si Isabella, isang matamis na ngiti ng tagumpay. Ngunit ang mga mata nito ay nanatili kay Ara. Ang bawat salita nito ay isang punyal na ibinabaon sa kanyang puso. See. He remembers me. Humarap si Isabella kay Marco, hinawakan nito ang braso ng lalaki na parang pag-aari niya ito. Ang boses nito ay naging malambing, puno ng pag-aalala na halatang peke. Oras na para umuwi, mahal ko. Tapos na ang laro. Tapos na ang laro. Naramdaman ni Ara na gumuho ang kanyang mundo. Ang sahig ng palengke ay tila lumambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang magandang babae na dahan-dahang hinihila palayo ang lalaking minahal niya, ang lalaking akala niya ay si Leo, ngunit sa katotohanan ay si Marco, isang estranghero mula sa isang kastilyo na naglaro lang sa kanyang nararamdaman. Ang biyahe mula Tondo pabalik sa Bonifacio Global City ay parang isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang planeta. Ang masisikip na eskinita ay napalitan ng malalapad na kalsada. Ang amoy ng isda at putik ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango sa loob ng Mercedes-Benz ni Isabella. Si Marco, hindi na si Leo, ay nakaupo sa malambot na leather na upuan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas hindi siya komportable kaysa noong natutulog siya sa matigas na sahig ni Ara. Ang kanyang ulo ay isang magulong bagyo. Ang mga alaala ay bumabalik na parang mga pira-pirasong salamin, matatalas at nakakasugat. Nakikita niya ang kanyang sarili sa isang boardroom, sumisigaw sa kanyang mga empleyado. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, tinuturuan siyang ang kahinaan ay hindi katanggap-tanggap sa mundo ng negosyo. Nakikita niya si Victor, ang kanyang matalik na kaibigan, na nakikipagtawanan sa kanya habang maihawak na baso ng alak. At sa gitna ng lahat ng ito,
isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik, mas malinaw kaysa sa iba, ang mukha ni Ara sa palengke. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, ang mga mata ay puno ng pagkawasak. Ang imaheng iyon ay parang isang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. "Are you okay, darling?" tanong ni Isabela. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang braso. "You've been through a lot. That little social experiment of yours went too far." "Social experiment?" "Laro." So, totoo nga ang sinabi ni Isabela. Isang laro. Isang kasinungalingan. Kaya pala ganito siya katigas, kaya pala ganito siya kaginaw. Dahil iyon ang P-roll na ginagampanan niya. Pero bakit parang mali? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang nagtataasang kondominium. Isang glass tower na sumasalamin sa kalangitan. Dinala siya ng elevator sa penthouse. Pagbukas ng pinto, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang mga muebles ay moderno at mamahalin. Mula sa salaming dingding tanaw ang buong lungsod. Ito ang kanyang bahay. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. "Welcome home, Marco," sabi ni Isabela. Naglakad si Marco sa loob, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat bagay, ang mga painting sa dingding, ang mga libro sa estante, ang damit sa kanyang closet, ay pamilyar ngunit hindi kanya. Para siyang nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Si Victor. "Nasaan si Victor?" tanong niya. Ang pangalan ng kanyang kaibigan ang isa sa mga unang buong alaalang bumalik. "He's been worried sick," sagot ni Isabela. "He's been managing the company while you were away. He's coming over." Hindi nagtagal, dumating si Victor. Pagkakita sa kanya, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha nito. "Marco. Per. Thank God you're safe." Niyakap siya nito ng mahigpit. "We were all so worried." Naramdaman ni Marco ang pagyakap ng kanyang kaibigan. Ngunit may mali. Ang yakap ay tila walang init. Ang ngiti ni Victor, na dati nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa, ngayon ay tila may itinatagong anino. Naalala niya ang lalaki sa boardroom sa kanyang alaala, ang lalaking may mapanlin lang na ngiti. Si Victor ba iyon? "What happened, Per?" "The police said it was a hit and run," sabi ni Victor, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "I don't remember everything," sagot ni Marco, piniling mag-ingat. "It's all a blur." Tumingin siya sa salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking nakasuot ng damit na hiniram niya mula sa isang tindahan ng ukay-ukay, ang mukha ay may pasapa. At sa likod ng imaheng iyon, nakita niya ang anino ng isang CEO, mayaman, makapangyarihan at malupit. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa sarili. Ang CEO na kinamumuhian ng lahat o ang lalaking nagbenta ng isda sa tondo? Ang sagot ay dumating sa kanya ng malinaw. Hindi mahalaga kung sino siya dati. Ang mahalaga ay kung sino ang gusto niyang maging ngayon. At ang taong iyon ay hindi kayang mabuhay na may dalang sakit sa puso ni Ara. Nang umalis si Victor at Isabela, ang unang ginawa ni Marco ay hanapin ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at walang pag-aalinlangang tinawagan ang numero ni Ara, isang numerong isinulat niya sa isang piraso ng papel at itinago sa kanyang bulsa bago pa man dumating si Isabela. Tumunog ito. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Pagkatapos ang tunog ng pag-end ng tawag. Tinawagan niya ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tumunog. Diretso na ito sa isang message na nagsasabing the number you have dialed is currently unavailable. Ibinaba niya ang telepono. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Pareho lang ang resulta. Binlock siya ni Ara. Isang galit na hindi niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Galit hindi kay Ara, kundi sa sarili niya. Sa Marco na lumikha ng lahat ng gulong ito. Sa isang iglap, ibinato niya ang mamahaling cellphone sa pader. Nagkalasog-lasog ito tulad ng puso niya. Napaupo siya sa sahig na marmol, ang likod ay nakasandal sa salaming dingding. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit sa loob niya, kadiliman ang naghahari. Nang biglang tumunog ang isa pa niyang telepono, isang corporate phone na nasa ibabaw ng mesa.
Kinuha niya ito. Isang email. Mula sa The Office of the Chairman. Subject, Emergency Board Meeting. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ito. In light of recent events and the prolonged absence of C. Marco Imperial, the Board of Directors is calling for an emergency meeting to discuss the immediate future of Imperial Holdings. The primary agenda will be the vote of no confidence and the appointment of Victor Lopez as interim C. A motion put forward by board member, Des Isabela de la Vega. Napatitig si Marco sa screen. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang aksidente. Ang pagkawala niya. Ang mabilis na pag-apela ni na Victor at Isabela. Hindi ito isang hit and run, ito ay isang tangka. At ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya ay ang mga taong nasa likod nito. Ang katahimikan sa loob ng kanilang munting bahay ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng palengke. Mula nang umalis si Marco, kasama ang babaeng iyon, tila nawala ng kulay ang mundo ni Ara. Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala sa kanya, sa kanyang mga tawa, sa kanyang mga pagsubok na maglinis ng isda, sa kanyang pangako sa ilalim ng mga bituin. Tapos na ang laro. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa at saya na naramdaman niya sa loob ng ilang linggo. Nakatulala lang siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang paru-parong hair clip ay nasa sahig, kung saan niya ito ibinato kanina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Si Aling Nelia, na kanina patahimik na nagmamasid, ay lumapit at naupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. Anak ti. Mahinang sabi nito. Umiling lang si Ara, ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang tanga-tanga ko, inay. Naniwala ako. Umasa ako. Hindi ka tanga, anak. Nagmahal ka lang, sabi ni Aling Nelia, at sa boses nito, narinig ni Ara ang isang pait na matagal ng kinikimkim. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Tumingin ito sa malayo na parang may inaalalang isang malayong nakaraan. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa mga mayayaman? Bigla nitong tanong. Umiling si Ara. Akala niya ay dahil lang sa pangkalahatang pagtingin ito sa kanila. Noong dalaga pa ako, Ara, panimula ni Aling Nelia, ang boses ay nanginginig. May nakilala akong isang lalaki. Maginoo, maganda ang pananamit, magaling magsalita. Anak mayaman. Pinangakuan niya ako ng lahat, ng kasal, ng magandang buhay, ng buwan at mga bituin. Nakinig lang si Ara, nararamdaman ang bigat sa bawat salita ng kanyang ina. Naniwala ako, pagpapatuloy nito, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. At isang araw nalaman kong buntis ako. Masaya kong ibinalita sa kanya. Ang sabi niya, babalikan niya ako. Aayusin niya lang daw ang lahat sa pamilya niya. Huminto si Aling Nelia, kinukuha ang lakas ng loob para ituloy ang kwento. Pero hindi na siya bumalik. Iniwan niya akong mag-isa. Iniwan niya akong dala-dala ang kahihiyan at ang batang hindi niya kailanman kinilala. Niyakap ni Ara ang kanyang ina. Ngayon niya lang narinig ang kwentong ito. Ngayon niya lang naintindihan ang lalim ng galit nito. Pare-pareho lang sila, anak, sabi ni Aling Nelia, ang boses ay puno ng pait. Gagamitin ka at pagkatapos, itatapon na parang basura. Maswerte ka pa nga at hindi kanya nabuntis. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa puso ni Ara. Ang sarili niyang sakit ay nadagdagan pa ng sakit ng kanyang ina. Ang laso ng kahapon ay dumaloy mula sa ina papunta sa anak, pinatitigas ang kanyang pusong wasak na. Kinabukasan, habang pilit nilang ibinabalik sa normal ang kanilang buhay, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang pwesto. Si Marco. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang mamahaling relos ay wala na. Ang ayos niya ay halos katulad ng ayos ni Cleo. Ngunit alam na ni Ara ang totoo. Ara, di. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tumigas ang ekspresyon ni Aling Nelia. Umalis ka dito. Wala ka nang babalikan. Hindi pinansin ni Marco si Aling Nelia. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Ara. Ara, magpaliwanag ako. Pakiusap, makinig ka. Tumingin si Ara sa kanya.
Ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong lalaking minahal niya, ngunit ang nakikita niya ngayon ay ang anino ng mayamang lalaki na nanloko sa kanyang ina. Ang mga pangako. Ang mga kasinungalingan. Para saan pa, malamig niyang sagot. Para sabihin mo ulit na isa lang tong laro? Na na-enjoy mo ba ang social experiment mo? Hindi. Hindi totoo yon, git ni Marco. Ang nangyari sa atin. Yon ang totoo. Ang lahat ng iba pa, yon ang kasinungalingan. Tumawa si Ara, isang tawang walang saya. Ang alin ang totoo, Marco? Ang pagtira mo sa amin? Ang pagkain mo sa aming pagkain? Ang paggamit mo sa amin para sa role mo? Hindi ko maalala, Ara. Maniwala ka. Ang pagkatao ko bilang Leo. Yon lang ang kilala ko nang makasama kita. At yon ang totoong ako. Totoong ikaw. Humarap si Ara sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Ang totoong ikaw ay si Marco Imperial. Isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat ng gusto niya. At ngayon, ano? Dahil tapos na ang laro, babalik ka dito para ano? Para bilhin din ang kapatawaran ko. Niyoko ni Marco ang kanyang ulo. Hindi Umalis ka na, Sir Marco Imperial, sabi ni Ara. Ang bawat salita ay idiniin niya na parang isang sampal. Ang pagtawag niya ng Gi-Serbi ay isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Wala nang Leo dito. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Isang huling pag-asa. Ngunit si Ara, dala ang bigat ng sariling pagkawasak at ang laso ng nakaraan ng kanyang ina, ay tinalikuran na siya. Naglakad siya palayo, pabalik sa kanilang bahay, bawat hakbang ay naglalayo sa kanya mula sa lalaking minahal niya. Iniwan niya si Marco na nakatayong mag-isa sa gitna ng maingay na palengke, napapalibutan ng maraming tao, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman nito ang tunay at ganap na pag-iisa. Nawala na ang lahat. Ang pagtalikod ni Ara ay mas masakit kaysa sa anumang sugat na natamo ni Marco sa aksidente. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang iwanan siyang mag-isa sa gitna ng palengke, naramdaman niya ang ganap na pagkatalo. Pero habang naglalakbay siya pabalik sa kanyang penthouse, sa loob ng isang taksing walang emosyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y unti-unting namuo, tumigas, at naging isang bagay na iba. Naging determinasyon. Umalis ka na, Sir Marco Imperial. Tama si Ara. Kailangang mamatay ni Sir Marco Imperial di ang arogante at malupit na para mabuhay si Leo. Ang lalaking minahal ni Ara. Ang lalaking natutunan niyang maging. At para gawin iyon, kailangan niyang gamitin ang lahat ng sandata ng kanyang dating pagkatao. Pagdating niya sa kanyang penthouse, hindi na niya ito tiningnan bilang isang malamig at walang lamang lugar. Tiningnan niya ito bilang isang headquarters. Isang war room. Sa gitna ng kanyang malawak na sala, itinayo niya ang isang malaking whiteboard na kinuha niya mula sa kanyang home office. Sa gitna, isinulat niya ang dalawang pangalan, Victor at Isabella. Mula sa mga pangalang iyon, gumuhit siya ng mga linya, ikinokonekta ang bawat piraso ng impormasyon na mayroon siya. Ang aksidente. Ang nawawalang driver ng truck. Ang emergency board meeting. Ang kanilang relasyon. Ang utak ni Marco Imperial, na sanay sa mga komplikadong corporate strategy at hostile takeovers, ay gumana na parang isang makinang ngayon lang muling nilangisan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pera o kapangyarihan ang nagpapatakbo dito. Puso. Ang puso ni Leo. Ang unang hakbang niya ay ang humanap ng kakampi. May isang tao siyang naisip. Isang taong laging tapat hindi sa kundi sa pamilyang Imperial. Kinabukasan, sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa Pasay, nagkita sila. Si Mang Dado, ang dati nilang family driver na mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa kanila, ay nagulat nang makita siya. Sir Marco. Buhay kayo, gulat na sabi ng matanda, ang mga mata ay ng lalaki. Mang Dado, sabi ni Marco, igin niya itong maupo. Pasensya na kung biglaan. Kailangan ko ang tulong ninyo. Teka, sir, bakit niyo po ako pinatalsik? Pagkatapos ng aksidente niyo, kinausap ako ni Sir Victor, sabi niya utos niyo daw na tanggalin na ako sa serbisyo. Napatigil si Marco. Isa na namang piraso ng palaisipan.
Tinanggal ni Victor ang mga taong pinakaloyal sa kanya. Hindi ko iyon utos, Mang Dado. Gawa-gawa lang iyon ni Victor. Nakita niya ang galit sa mga mata ng matanda. Ang walang hiya. Mang Dado, bago ang aksidente, tanong ni Marco, may napansin ba kayong kakaiba kay Victor? Kahit ano. Nag-isip ang matanda. Meron po, sir. Mga isang linggo bago yon, madalas niyang hiramin ang isa sa mga service vehicle ng kumpanya. Sabi niya may mga personal na lakad lang daw siya. Pero ang pinagtataka ko, lagi niyang pinapatanggal ang ease tracker bago umalis. Sabi niya ayaw niya daw na may nakakaalam ng bawat galaw niya. Isang mahalagang impormasyon. Isang sasakyang walang record. Naaalala niyo po ba ang plaka? Tumango si Mang Dado. Naman, sir. Kabisado ko lahat ng sasakyan natin. Isinulat ni Marco ang numero ng plaka. Salamat, Mang Dado. Malaking tulong ito. Nang gabing iyon, bumalik si Marco sa kanyang penthouse. Sa pagkakataong ito, ang hawak niya ay hindi na whiteboard marker, kundi isang laptop. Ang Imperial Holdings ay kanyang kaharian at alam niya ang bawat sikretong pasilyo sa digital na infrastruktura nito. Alam niyang pinalitan ni Victor ang mga security protocol. Pero alam din niya ang mga backdoor na siya mismo ang nagdisenyo. Isa-isa, binaypas niya ang mga firewall. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, isang pamilyar na sayaw ng mga code at command. Una niyang hinanap ang records ng sasakyang ibinigay ni Mang Dado. Deleted. Pero alam niya kung saan hahanapin ang mga deleted files. Sa isang secure server, nakuha niya ang mga log ang sasakyan ay nagtungo sa isang liblib na lugar sa Cavite, isang lugar na kilala sa mga chop shop at pugad ng mga kriminal. Sunod niyang pinasok ang financial records. Dito siya mas nag-ingat. Alam niyang binabantayan ito ni Victor. Ngunit hindi ang personal na account ni Isabela ang target niya. Ang target niya ay ang mga shell corporation ng pamilya De La Vega. At doon, natagpuan niya ito. Isang transaksyon. Isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa isang charity foundation ng mga De La Vega papunta sa isang trucking company na may kahina-hinalang record. Ang pangalan ng kumpanya, Viaje del Fuego Trucking. Ang may-ari, isang lalaking may mahabang criminal record para sa insurance fraud. Ang petsa ng transaksyon, 2 araw bago ang kanyang aksidente. Ito na. Ang smoking gun. Mabilis niyang print ang lahat, ang bank transfer, ang profile ng may-ari ng trucking company, ang mga log ng sasakyan. Bawat piraso ng papel ay isang bala para sa digmaang haharapin niya bukas. Kinabukasan, sa boardroom ng Imperial Holdings, ang tensyon ay ramdam sa hangin. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Sa unahan ng mahabang mesa, nakaupo si Victor at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang pinaghalong pag-aalala at pananabik. Sila na ang mga hari at reyna. As we all know, panimula ni Victor sa isang malungkot ngunit matatag na boses. We are here today to discuss a difficult but necessary transition for the good of the company. Sa gitna ng kanyang talumpati, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Nakatayo si Marco. Nakasuot ng isang perpektong itim na suit, ang buhok ay maayos na nakasgel. Ang tanging naiiba sa dati ay ang kanyang mga mata, mayroon itong lamig ng isang bagyo na paparating, isang determinasyon na hindi pa nila nakikita dati. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Ang mukha ni Victor ay namutla. Si Isabela ay natigilan. Naglakad si Marco papasok, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa paanan ng mesa, diretsong nakatingin kay Victor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sorry I'm late. I believe you were about to talk about me. Ang katahimikan sa boardroom ay nakabibingi. Ang bawat miyembro ng board ay nakatitig kay Marco na parang nakakita sila ng isang multo. Si Victor, matapos ang unang pagkagulat, ay mabilis na sinubukang bawiin ang kontrol. Marco! You're alive, sigaw niya, tumayo na parang sasalubungin ang isang nawawalang kapatid. This is a miracle. We all thought Thought what, Victor, putol ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi niya pinansin ang nakaunat na kamay ni Victor.
Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng mesa, sa upuang para sa kanya. That I was dead. That you could finally take over. Of course not, mabilis na sagot ni Victor, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. We were just trying to ensure the stability of the company in your absence. Stability, sabi ni Marco, naupo siya na parang isang haring bumalik sa kanyang trono. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa mesa. Let's talk about stability, shall we? Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ladies and gentlemen, I apologize for my absence. I was involved in an accident. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang aksidente ay nagbigay ng pangingilabot sa lahat. And in my absence, it seems that my best friend, Victor, and Eva fiance, Isabella, have been very busy. Marco, this isn't the time or place, sabat ni Isabella. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinapakita ang pagiging kalmado. Oh, I think this is the perfect time and place, sagot ni Marco. Binuksan niya ang folder. Let's start with trucking company called VH Del Fuego Trucking. Does that name ring a bell, Isabella? Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Isabella. Ang kulay nito ay biglang nawala. I have no idea what you're talking about, tanggi nito. Really? Kumuha si Marco ng isang papel mula sa folder. Because 2 days before the accident, Charity Foundation owned GISA, your family transferred a substantial amount of money to this very company. This company owned GIA, a man with a long history of insurance fraud and vehicular-related crimes. Ipinakita niya ang kopya ng bank transfer sa lahat. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay lumilipat mula kay Marco papunta kina Victor at Isabella. That's preposterous. It's coincidence, git ni Victor, ang boses ay tumataas na. You're delirious, Marco. The accident must have affected your mind. My mind has never been clearer, Victor, sagot ni Marco. Itinuon niya ang kanyang tingin sa dating kaibigan. And you're right, I was delirious. For years, I was delirious to think you were a friend. Kumuha siya ng isa pang papel. Let's talk about company service vehicle. S Black Van, license plate D123. The vehicle you frequently borrowed, Victor. The same vehicle whose geek was always mysteriously turned off, the same vehicle that was spotted GIF traffic cameras near known chop shop in Cavite, a day after the accident. Those are all circumstantial, sigaw ni Victor. You have no proof. Proof? Umiti si Marco, isang ngiting nakakatakot. You're right. This piece of paper isn't enough. Tumayo siya at lumapit sa malaking screen sa likod ng mesa. Ikinonekta niya ang isang e-drive. You see, I may have been a ruthless bastard, sabi ni Marco sa buong silid, but was never stupid. I've built this company. I know its every strength and every weakness. Pindot niya sa isang baton at ang screen ay umilaw. Isang video ang nagplay. Kuha ito mula sa isang TV's camera sa isang madilim na parking lot. Malabo pero malinaw. Nakita nila si Victor na nakatayo sa tabi ng isang malaking truck. May iniaabot siyang isang makapal na sobre sa isang lalaking nakasuot ng sombrero. Ang driver ng truck. Ang petsa at oras sa video, 3 araw bago ang aksidente. Ang buong silid ay natigilan. Isang kolektibong paghinga ang narinig. Ang mukha ni Victor ay naging abo. Tumingin siya kay Isabella, naghahanap ng tulong, ngunit si Isabella ay nakatingin sa sahig, nanginginig. That video, it's fake. It's edited, desperadong sigaw ni Victor. Is it? Tanong ni Marco. Then let's hear from the man himself. Sa hudyat ni Marco, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 pulis, kasama si Mang Dado. At sa gitna nila, ang lalaking nasa video. Ang driver ng truck. Salas, sabi ni Marco. Would you be so kind as to tell the board who gave you the money to ram the car off the road? Tumingin ang driver kay Victor, ang mga mata ay puno ng takot. Pagkatapos, yumuko ito. Siya po, sabi nito sa isang nanginginig na boses, itinuturo si Victor. Si Henry Lopez po. Sabi niya, siguraduhin ko daw na hindi na makakabalik si Sir Marco.
Doon na sumabog ang lahat. Liar, sigaw ni Isabella, biglang tumayo. It was all his idea. He manipulated me. He promised me we would rule this company together. He's a monster. You bitch, ganti ni Victor, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Ang mukha niya ay puno ng galit, ang mukha ng isang taong wala ng matatakbuhan. You wanted him gone as much as did. You were tired of being his little trophy fiance. Huwag kang magmalinis. Sa gitna ng kanilang sigawan, si Marco ay nanatiling tahimik, isang kalmadong mata sa gitna ng bagyo. Pinanood niya ang pagbagsak ng mga maskara, ang paglabas ng tunay na kulay ng mga taong akala niya ay pamilya. That's enough, sabi ng hepe ng pulisya. Lumapit sila at pinusasan ang nanginginig na si Isabella. Nang lalapitan na nila si Victor, tila ito nabaliw. Tumingin ito kay Marco, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na kinimkim nito sa loob ng maraming taon. This is all your fault, sigaw nito. Kasalanan ng pamilya mo. Ninakaw niyo ang lahat sa amin. Ang ama ko, namatay siyang isang talunan dahil sa ama mo. Ipinangako ko sa sarili ko, babagsak din kayo. At halos nagtagumpay na ako. Habang kinakalagkad siya ng mga pulis palabas, ang mga mata ni Victor ay hindi umalis kay Marco. Hindi pa tayo tapos, Imperial. Hindi pa tayo tapos. Nang maisara na ang pinto at tumahimik na ang silid, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Marco. Nakatayo siya doon, matatag. Nanalo siya. Nabawi niya ang kanyang kumpanya. Nabigyan niya ng hustisya ang tangkang pagpatay sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan naroon ang tondo, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nanalo siya sa digmaan ng mga korporasyon. Pero ang pinakamahalagang laban niya ay hindi pa nagsisimula. Ang laban para sa puso ni Ara. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Mula sa lumang telebisyon sa tindahan ni Aling Flora hanggang sa mga cellphone ng mga nagsitsismisang kapitbahay, ang mukha ni Marco Imperial ay nasa lahat ng dako. Nakatayo si Ara sa harap ng Zihi, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga headline ay sumisigaw, si Marco Imperial, buhay. Masaklap deve sa buwatan ng best friend Gigi Fiance na bunyag. Ang news report ay nagpakita ng mga eksena mula sa boardroom. Si Victor na sumisigaw na parang baliw habang kinakaladkad ng mga pulis. Si Isabella na umiiyak habang tinatakpan ang mukha. At si Marco na nakatayong matatag sa gitna ng lahat, ang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng sakit. Ipinakita sa balita ang buong kwento. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang tangkang pagpatay. Si Marco ay hindi naglalaro. Siya ay isang biktima. Napatakip si Ara sa kanyang bibig, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Aling Nelia ay natigilan din, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Wala nang leo dito. Ang sariling mga salita ni Ara ay bumalik sa kanya, isang mapait na sampal. Ang lamig na ipinakita niya. Ang sakit na idinulot niya sa isang taong, sa kabila ng lahat, ay nagsasabi pala ng totoo. Naramdaman niya ang hiya at pagsisisi na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng kanilang paninda, isang pamilyar na anino ang muling tumakip sa sikat ng araw. Si Marco. Nakatayo siyang muli sa harap ng kanilang pwesto. Nakasuot ulit siya ng simpleng damit. Walang mamahaling kotse, walang mga bodyguard. Siya lang. Akmang magagalit si Aling Nelia, ngunit naunahan siya ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Ara ang kanyang tiningnan. Tumingin siya ng diretsyo kay Aling Nelia. Aling Nelia, sabi niya, ang boses ay magalang at puno ng respeto. Ano na namang kailangan mo dito? Mataray na tanong ng matanda, ngunit may kaunting alinlangan na sa kanyang tono. Gusto ko lang pong mag-sorry, sabi ni Marco. Hindi po para sa mga bagay na hindi ko kasalanan. Gusto ko pong mag-sorry dahil sa sakit na naidulot ko, sinasadya man o hindi. At naiintindihan ko po ang galit niyo. Napakunot ang noo ni Aling Nelia. Anong naiintindihan mo? Naiintindihan ko po kung bakit ayaw niyo sa mga mayayamang tulad ko. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Naiintindihan ko po ang sakit na idinulot sa inyo ng isang lalaking nang iwan sa inyo noon. At karapatan niyo pong magalit.
Karapatan niyong protektahan si Ara. Natigilan si Aling Nelia. Si Ara ay napatingin kay Marco, nagtataka kung paano niya nalaman iyon. Tanging ang kanyang ina at siya lang ang nakakaalam ng kwentong iyon. Paano mo di? Nag-imbestiga po ako, pag-amin ni Marco. Hindi para manghusga, kundi para umunawa. At dahil sa nalaman ko, mas lalo ko pong naintindihan kung gaano ka-espesyal si Ara. Dahil sa kabila ng sakit na naranasan ng kanyang ina, lumaki siyang may gininto ang puso. Ang mga salita ni Marco ay tila isang maligamam na tubig na unti-unting tumunaw sa yelo na bumalot sa puso ni Aling Nelia sa loob ng maraming taon. Nakita ni Ara ang paglambot ng mukha ng kanyang ina, ang pagbagsak ng mga pader na matagal nitong itinayo. Pagkatapos, ibinaling ni Marco ang kanyang tingin kay Ara. Ang mga mata nito ay puno ng lahat ng emosyon na hindi nito masabi noon. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Hindi dahil sa pagsisinungaling ko, dahil hindi ko naman talaga maalala. Patawarin mo ako sa kung sino ako noon. Ang Marco na iyon ang muntik nang sumira sa atin. Ang pagiging arogante niya, ang pagiging manhid niya, kasalanan niya kung bakit ako napunta sa sitwasyong iyon. Humakbang siya palapit. Pero ang Leo na minahal mo ang lalaking natutong maglinis ng isda at mangarap sa ilalim ng mga bituin, nandito pa rin siya, Ara. Nandito siya sa loob ko. At siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Ara ay tuluyan ng bumagsak. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang gaspang at ang kinis ay muling nagtagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa dalawang magkaibang mundo. Ito ay tungkol sa dalawang taong naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa harap ni Ara, sa gitna ng palengke. Hindi niya alintana ang putik o ang mga taong nanonood. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Hindi ito ginto. Ito ay isang maliit na singsing na binuo mula sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Ang parehong singsing na ginawa ni Leo para sa kanya noong sila inaglalaro lang isang hapon, na itinago pala nito. Hindi ito milyon-milyon ang halaga, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Itinaas niya ang singsing. Pero ito ang buong puso ko. Ang puso ni Leo. Ang puso ni Marco. Iisa lang sila. At para sa'yo lang tumitibok. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Pakasalan mo ako, Ara Reyes. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging nagawa niya ay tumango, habang ang kanyang mga luha ng sakit ay napalitan ng mga luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang mas totoo at mas matatag kaysa dati. Hindi enggrande ang kasal. Walang mga naglalakihang arko ng bulaklak, walang orkestra, at walang mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling damit. Sa halip, ito'y ginanap sa isang maliit na kapilya sa Tondo, ang parehong kapilya kung saan laging nagsisimba si Ara at Aling Nelia tuwing linggo. Ang mga bisita ay ang kanilang mga kapitbahay, ang mga kapwa-tindera ni Aling Nelia, ang mga batang laging tinutulungan ni Leo, at ang ilang tapat na empleyado ni Marco, kasama si Mang Dado. Nang maglakad si Ara sa Aisle, suot ang isang simpleng puting bestida na binili sa Divisoria, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ngunit ang tanging mga mata na mahalaga para sa kanya, ay ang mga matang naghihintay sa kanya sa dulo. Si Marco. Nakatayo doon, suot ang isang simpleng barong Tagalog, ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng brilyante sa mundo. Pagdating ni Ara sa tabi niya, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init at ang pamilyar na pakiramdam ay nagsasabing, nandito na ako. Umuwi na ako. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng damdamin. Nang sabihin nilang ki ay do, isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalinggangao sa loob ng kapilya. Sa resepsyon, na ginanap sa isang bakanteng lot na ginawang isang munting hardin, isa pang sorpresa ang inihayag ni Marco. Tumayo siya sa isang maliit na entablado, hawak ang kamay ni Ara. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa buong komunidad. Sa pagtanggap niyo sa akin noong ako'y walang-wala. Tinuruan niyo akong muli kung paano maging tao. At dahil doon, habang buhay akong may utang na loob. Bilang pasasalamat, pagpapatuloy niya, sa ngalan ng Imperial Holdings, magtatatag po kami ng isang foundation. Isang kooperatiba para sa lahat ng maliliit na negosyante dito sa Tondo.
Magbibigay kami ng microfinancing, mga seminar sa pagnenegosyo, at tulong para mapaunlad ang inyong mga kabuhayan. Dahil naniniwala ako na ang tunay na yaman ng isang bansa ay wala sa mga nagtataasang gusali, kundi nasa sipag at puso ng mga taong tulad ninyo. Isang mas malakas na palakpakan ang sumabog. Nakita ni Ara si Aling Nelia na umiiyak sa isang sulok, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng saya at pagmamalaki. Lumapit ito kay Marco at niyakap ito ng mahigpit. Alagaan mo ang anak ko, bulong nito. Habang buhay po, inay, sagot ni Marco, ginamit ang salitang iinay sa unang pagkakataon. Sa isang TV screen sa gilid, isang news flash ang ipinakita. Isang larawan ni Victor at Isabela, suot ang orange na damit ng bilanggo habang hinahatulan ng korte sa kanilang mga kasalanan. Isang kabanata na tuluyan ng nagsara. Nang papalubog na ang araw, dinala ni Marco si Ara sa isang lugar na espesyal para sa kanila. Sa baybayin, kung saan tanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Umupo sila sa buhangin, magkatabi, pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Masaya ka ba? Tanong ni Marco, hinahaplos ang buhok ni Ara. Ang paru-parong hair clip ay muling nakasabit doon. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ganda ng papalubog na araw. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Sagot niya, kapag kasama ka. Isang saglit silang natahimik. Mahal kita, Leo, bulong ni Ara, ginamit ang pangalang kumakatawan sa kabutihan at pag-asang natagpuan niya. Ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng kapayapaan at pasasalamat. Hinigpitan niya ang yakap kay Ara. Mahal din kita, Ara, sagot niya. Ang tanging yaman ko. Sila ay hindi na si Marco Imperial, ang bilyonaryo, at si Ara Reyes, ang tinderang isda. Sila ay sina Marco at Ara. Dalawang taong sinubok ng tadhana, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa pera, mas malinaw kaysa sa alaala, at mas totoo kaysa sa anumang sakit ng nakaraan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot tanaw, alam nilang ito pa lang ang simula. Ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong tumawa, kinilig, naiyak at nagalit. Naramdaman ko ang sakit ni Ara sa bawat kasinungalingan, ang pagkalito ni Leo sa gitna ng kawalan, at ang determinasyon ni Marco na itama ang lahat. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng aking puso, at umaasa akong naging bahagi na rin ito ng sa inyo. Ang pag-ibig ni na Marco at Ara ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, sa kakayahang magpatawad, at sa tapang na magmahal muli sa kabila ng sakit. Isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang Key Marco na maaaring masilaw ng mundo, at isang Tilio na laging naghahanap ng daan pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. At sana, sa mga pagkakataong tila gumuho na ang ating mundo, mahanap din natin ang ating Ara, isang taong magpapaalala sa atin ng kabutihan, o di kaya'y ang lakas sa loob natin na maging sarili nating paarat. Isang taong kayang tumayo at maniwala sa pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. At ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba.